Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, dawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kay Pebong silang, dumalaw sa loob na lubhang masukal. Sa puno ng higera, nakagapos sa gitna ng kagubatan, ay may isang matipunong tila na naghoy sa kawalan. Isang mandirigma na mula sa Albania, ngunit dinakip at ipinatapon sa labas ng kaharian. Panaghoy ng problema'y nangingibabaw sa kagubatan. Problema sa pag-ibig ang lubos niyang dinaramdam. Florante ang kanyang ngalay tinitangala sa Albania. Ngayon nagdudusa sa kaliluha't kahirapan. O Panginoon, ako'y iyong patawarin sa lahat ng kabiguang aking pasanit sa pag-ibig na pinakait sa akin. O tadhana, bakit ka ganyan sa akin? Laura ang aking inibig, bakit iniwan sa kamay ni Adolfo ika'y sumahot, ako'y nilisan kay Adolfo sakim sa kapangyarihan. Pati walang salay kanyang dinamay. O kay pait ng aking buhay sa akin tila walang pagmamahal. Laura't Albanyang aking sinilangan, ako sa iyo'y nagpaalam. Habang si Florante ay walang pagod sa paghihinakit, ay may isang gererong nagangalang Aladin. Isang morong waray naliligaw ng landas at naghahanap ng lugar ng sa kanya'y giginhawa. Kabiguan din sa pag-ibig ang kanyang pasanin na inagaw ng kanyang amang si Sultan Ali Adab. Hindi natin aakalain na magagawa ng sariling amang agawin ang pag-ibig ng anak. Ipagpalit lang sa sariling ninanais. O kay hirap, itong nasa akin, na sa pag-ibig ay inagaw ng malapit sa akin. Narito ako ngayon sa kagubatan. Nagkasilan ng ama kong mapagsarili. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa ay may narinig siyang tinig. Tinig na animoy na sa kagubatan din. Ito'y kanyang pinakinggat inunawaan. Sinundan ng tinig at kanyang pinuntahan. Sa mataghoy nitong kalumbay-lumbay ay tila naawas sa kalagayay, kanya ding pinapasan. O Laura, ako'y iyong pinagtaksilan at iniwan. Hinayaan mo lang ba ako dito sa kagubatan? Alam kong hindi mo maatim ang mahal mo sa pinagtaksis. Kapait naman ang kanyang tadhana. Kahabag-habag at tila wala ng pag-asa. Nasaan ka, tutulungan kita. Dadamayan kita at gagabayan kita. Ginamit ni Aladin ang kanyang matulis na kalis sa paghawi ng mga damong hindi ka nais-nais. Nahimatay na pala si Florante, ang moro'y hindi namalayan. Ngunit nakarating na pala si Aladin sa lugar na paruroonan. Nang makita si Florante nagagapos sa higera, ay nagulat at nabigla ang morong mandirigma. Sa harap ni Florante may 2 leon na nakaantabay sa pagising at handang sumalakay. At pinaslang na gerero ang 2 kaaway, iniligtas ang taga-Albanyang walang kamalay-malay. Ito'y kinawalan niya sa pagkakagapos at walang hirap na iniakay-akay. Ngunit biglang nagising si Florante habang naglalakad. Laura, Hindi na pinansin ni Aladin ang sigaw ni Florante, hindi na sumangot at hinayaan nang umidlip muli. sino ka't anong patung sa akin? Baba mo ko, tanong ko. Ako isang moro't ngalan ko'y Aladin. Nagligtas sa iyo sa mga taong handa kang patayin. Alam kong may mabigat kang pasanin. Kaya huwag kang mag-alala't wala akong masamang hangarin. Ngunit hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Magkaaway mula sa magkaibang kaharian. Ako'y taga-Persia at ika'y taga-Albania. Ako'y isang Moro't ika'y isang Kristyano. Magkaiba man tayo ng kaharian, walang pinipili ang pagtutulungan. Ako'y nagpapasalamat sa iyong kabaitan. Kabaitan pinamalas noong ako'y nangangailangan. Ako'y humanga sa iyong kausayan. Kausayang makipagdigma sa kahit anong laban. Ang balitang iya'y walang katotohanan.
Wala akong pakialam sa mga bagay na yan. Nang lumapis ang gabi at ang araw ay mataas na. Napansin ni Aladdin si Frontoy masigla. Ito'y kanyang niyakap na may kagalakan. Ngunit nitong si Frontoy, tila malungkot pa. Ikinuwento ni Ferrante ang kanyang nakaraan. Sa isang matapat na kaibigan at maaasahan, inilahad ni Ferrante ang katotohanan. Katotohanan sandaling tadhana'y pinagkaitan. Si Ferranteng anak ni na Duke Brescio at Prinsesa Floresca ay isinalang sa kaharian ng Albania. Nang siya'y nasa kanyang 11 gulang, ay pinadala sa Atenas at doon pinag-aral. Doon niya nakilala si Adolfong buhong sa kasaysayan at ang gurong si Antenor na may busilak na kalooban. Nakilala din niya si Menandrong pamangkin ng maestro na naging matapat at malapit niyang kaibigan. Nang wala pa si Ferrante, si Adolfo ang tinitingalan ng kalahatan. Ngunit nang dumating si Ferrante, tila ito'y inagawan. Itong si Adolfo'y puot ang nasa kalooban, ibinuhos ang galit sa isang dula-dulaan. Tayo ngayon magkakaroon ng pasadala. Dula tungkol sa dalawang ako. Tanghay si Ferrante at Adolfo. Ferrante bilang Felipe, Adolfo bilang Ignatius. Nang handa nang magsadulay si Adolfo'y nanisig ang mata. Kay Ferrante may balak na masama. Balak nitong paslangin at totohanin. Ikaw, Florenting mga agaw! Dapat sa'yo mamatay! Ngunit, merong isang taong si Ferrante handang sakluluhin. Ikaw, Adolfo, ano na bang ginagawa mo? Siraan ka na ba ng ulo? Ang pagsidulay, iyong tinutuo. Hindi mo dapat ito gawin. Si Adolfo'y tinutuo ang dula-dulaan. Ngunit si Menandro'y niligtas ang kaibigan. Si Adolfong may salay pinabalik sa Albania at pagkaraay, hindi na muling nakita. Pagkaraay, si Ferrante nakatanggap ng liham. Liham mula sa Albanyang sinilangan. Ito'y pinadala ni Duke Brescio yung kanyang amang minamahal. Dali-daling binasa at inalam ang nilalaman. May liyang pong ipinadala mula sa kaharian ng Albania. Si Ferrante binasa ang liham. Liham na naglalaman na pagkawala ng ilaw ng tahanan. Uuwi siya sa Albania at magpapaalam sa bayan ng Atenas at sa kanyang guro't mga kaibigan. Nang dumating sa bayang sinilangan, niyakap ang ama sa kaharian, tila nabalot ng kalungkutan nang makitang inang lumisan. Anak, huwag mong mawalan ng pag-asa at hanap di basta-basta. Nandito kami sumusuporta, gabay at tagapag-alala. Pagkatapos, may dumating na liham. Sasakupin ng Persya ang Crotona, bayang nanghihingi ng tulong. Si Ferrante lalaban at susulong. May surat dumating na mula sa Crotona, humihingi ng tulong ang buwakay nila. Nanganganib na itong sakupin ni General Osmalik na mula sa Persia. Bukas sila'y pupunta at ipaglaban ang bayan nag-aalsa sa tulong ni Ferrante ang aking anak nang naliligtas natin ang bayan ng Crotona. Nang dumating si Haring Linceo, itong si Ferrante may naramdaman. Magkahalong kabat pag-ibig nang makita ang anak ng hari. Pagkaraay, napawi ang kalungkutan nang makakita ng babaeng napupusuan, tila napalitan ng kaligayahan at nagkaroon ng pag-asa at kasiyahan. Itong dalagay may angking bait at ganda, anak ni Haring Linceong taga Crotona. Si Ferrante kanyang nakilala, ngalan nito'y Laura. Ako si Haring Lidson, taga Crotona. Ipinalulugod ko kayong makilala. Ibig ko nga palang ipinakilala itong aking anak kong Laura. Masaya ako nakilala kita. Ngalan ko'y Florante. Wala nang iba. Ako'y taga dito sa Albania. Albanyang ako'y taga-pamana. Masaya rin ako at makilala kita. Sana tayo magkakilala ka upang malaman ang isa't isa at maging kaibigan o higit pa. Itong dalawa'y hindi namalayan. Puso nila'y magkasing kahulugan, hanggang sila'y maging magkasintahan, at lubos na nagmamahalan. Ngunit panahoy dumating, at sila mawawalay sa isa't isa. Itong si Ferrante makikipagdigma, ipaglalaban ang bayan ng mahal niya. Ngayong araw,
ng pagkipagdigmaan at sa kuranting makikipaglaban para sa bayan at sa kanilang pagmamahalan. Laura, ikay maghintay. Babalik ako, ikay babalikin ko. Pangako, kaya akong hintay. Itong si Ferrante, lumaban para sa bayan, Crotonang sinakot ng Persya, bayan ng kanyang sinta. Sa kagalingon nitong si Ferrante, bayan ng Crotona ay naibalik. Dating sakop ni General Osmalik, ngayon nasa kamay ng tunay na hari. Magtagumpay tayo. Mabuhay ang Albania! Bumalik siya sa Albania, kukumustahin si Laura. O Laura, aking inibig, ako'y nagbalik. Tutunay aming naibalik. Sa kabutihan, ito'y nanumbalik. Mabutit ikay nasa mabuting kalagayan. Ako'y nag-alala sa iyo at lagi kang pinagdarasal. Ngunit ngayon ikay nasa aking piling. Maluwag ng aking kalooban at nabunutan ng tinig. Si Ferrante general na, at sa digma ay parating nanalo siya. Tila wala siyang kabiguan sa lahat ng kanyang nagiging laban. Ngunit, isang araw ng kanyang pakikipagdigma ay umuwi sa Albania nang nag-iisa. Uuwian ang kasintahang naghihintay. Sa pagdating niya'y siya'y babalikan. Nang makapasok ito sa kaharian, ay pinaligiran siya ng mga kawal. Kawal ni Adolfong kaaway. Adolfong sinakop ang kaharian. Itong si Ferrante hindi makapaniwala na si Adolfong ito'y kanyang magagawa. Pinaslang si Briseo at Linceo ng walang awa. Karibal pala ni Ferrante sa pag-ibig ni Laura. Si Ferrante walang kalaban-laban, dinakip at ipinatapon sa kagubatan. Sa mga hayop, balak gawing hapunan, utos ni Conde Adolfong gahaman sa kapangyarihan. Yun ang nangyari sa akin nung sandali ako'y malasing. Nangyari ay hindi ko alam ang aking gagawin. Hayaan ko na lang ang tadhana ay tumapit sa akin. Iyong mga kwento ay hindi naiiba sa akin. Masakit man sabihin, ama ko pa ang naging pasakit sa akin. Amang nag-alaga at kumalinga sa akin. Flerid ang aking kasintahan ay inagaw sa akin ng haligi ng tahanan. Sa utos nitong ako'y paslangin, Flerid ay handang magligtas sa akin. Sa kasalukuyay may nasa gubat din. Sila'y nakarinig ng tinig ng pamilyar na boses. Boses ng dalawang nag-uusap na binibini. Ito ay kanilang sinundan, tinuntun at hinana. At nang natagpuan nila'y, sila'y nagulat at nabigla. Itong dalawang babae kanilang iniibig. Si Ferrante kay Laura at si Aladin kay Florida. Tadhana'y pinagtagpo ang apat. O Ferrante ang aking inibig. Akalain natin dito tayo magkita. Natin ay nagtagpo ng patay. Kaya rin sa mga kadabo. Si Adolfo'y ako'y pinagtangkaan. Pinakasun ko siya at tinakbuhan. Sa kagubatang ako'y napadpad. Ngunit ako'y kanyang hinabol at sinundan. Mabuti na lang at ako'y nakatagpo ng kaibigan. Kaibigan na maasahan siya si Florida. Ako'y iniligtas. Iniligtas mula kay Adolfo'y lapastangan. Ang ama mo'y aking tinakasan. Tinakasan ko, hindi ako nasundan. Pumunta ako sa kagubatan upang harapin ka at ika'y balikan. Ngunit may nakita akong taong nangangailangan ng tulong ko. Itong si Laura'y pinagtatangkaan ng isang lalaking Adolfong nagngangalan. Balak kong ito'y tamaan ng pana na aking hinahawakan. Nang pinanak ko siya'y namatay. Si Laura nagkaroon ng kapanatagan. Si Laura'y nagpasalamat sa akin, kaya pinasya ko siyang kaibiganin. Kami nag-usap at nagkwentuhan habang naglalakad dito sa kagubatan. Kayong dalawa'y nakakita sa amin. Napakabait ng tadhana sa atin. Tayo dapat maging masaya at damdamin. Ang kaloob ng Diyos nagbigay sa atin.
Kayo pala'y nagkatagpo na. Babalik na sa dating ganda ang Albania. Si Adolfo'y wala na sa pwesto. Si Florante ang uupo sa trono. Floranteng namuna sa kaharian, Albanyang bumalik sa dating kaayusan, pag-ibig na hindi matitibag ng ninuman, kahit pa mayroong mataas na kapangyarihan.